Last Sunday, nagkaroon ako ng privilege na mag-share ng resurrection message sa aming early morning Sunday Zoom gathering. Napakaganda ng moment. Punong-puno ng joy, punong-puno ng reflection, at tunay na koneksyon. Hello my friends, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Silver and welcome again sa ating Silver Lining Devotional, kung saan ang kwento ng buhay, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay pinakikinggan at pinaparamdam sa puso. Habang nag-greet ang lahat ng Happy Easter, nag-pause ako at nagtanong ng simple, bakit Easter? Na-share ko rin yung sinabi ng aming dear brother na si Brother Hill sa group chat na mas tama daw ang Happy Resurrection Day. Ang sabi ko, I totally agree. Kasi hindi ito tungkol lang sa tradisyon. Ito ay tungkol sa isang person. Hindi lang ito season. Kasi ang Easter ay connected sa spring season. Wala po sa Biblia ang Easter. Ang Resurrection Sunday, ito po ay isang victory. Kaya nag-take ako ng opportunity to explain na yung word Easter may historical at cultural roots. Pero sa Bible, ang focus talaga ay ang resurrection ng ating Panginoong si Jesucristo. Sabi doon sa Matthew 28 verse 6, He is not here. He has risen, just as He said. Then something powerful happened pagkatapos nun. Yung childhood friend ko, classmate, at brother in Christ, at isa rin sa mga Club 7882 brother namin na si June, nag-share ng testimony niya. Na-experience niya yung near death, even flatlining, pero na-revive siya. Nakaka-move ng puso. Pinakita nito kung gaano ka-fragile ang buhay ng tao. At ganun din ka-real ang death. Pero na-feel ko rin na kailangan i-clarify. Yung experience ni June, kahit powerful, it is not the same as the resurrection of Jesus. Kasi si Jesus, hindi lang basta bumalik sa buhay. Meron tayong tinatawag na eternal factor. Nabuhay siya, namatay siya, nabuhay muli, at hindi na muling namatay. Sabi sa Romans 6:9, Christ, being raised from the dead, will never die again. May mga nabuhay muli sa Bible tulad ni Lazarus, pero namatay ulit. Pero si Jesus, His resurrection is final. His resurrection is eternal. And most of all, His resurrection is victorious. At ito ang promise. Yung eternal life na yan, ino-offer din sa atin. Then, meron pang isang question na lumabas tungkol kay Judas Iscariot. Kung nagrepent pa si Judas nung binigyan siya ni Jesus ng bread at sinabi, do what you have to do quickly, maliligtas ba siya? Gusto ko po itong linawin. Hindi dahil walang forgiveness. Kasi malinaw sa Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive. So, ang issue ay hindi forgiveness. Ang issue ay ang heart ni Judas at ang sovereign plan ng ating Panginoong Diyos. Doon sa John 13:27, Satan entered into him, sinabi doon. At sinabi ni Jesus, what you are going to do it quickly. Hindi ito pagpipilit. Ito ay pag-reveal ng laman ng puso ni Judas. Habang tinitake place ang plano ng Diyos. Sabi rin ni Jesus doon sa Luke 22:22, The Son of Man will go as it has been decreed. Sa dalawang truth na makikita natin, una, sigurado ang plano ng Diyos. Pangalawa, responsable pa rin ang tao sa choices niya. After that,
nagsisi si Judas. Talagang, kung titignan natin, talagang remorseful siya. Binalik pa nga niya ang 30 pieces of silver. Pero ang remorse, iba sa repentance. Instead na bumalik si Judas kay Jesus, tumakbo siya pabalayo. Instead na humingi siya ng mercy, pinili niya ang despair at nauwi sa pagpapakamatay. At ito ang mabigat na katotohanan. Kung tunay siyang nagrepent at bumalik kay Jesus pagkatapos ng lahat, meron pa ring mercy sana. Kasi kahit yung nagpako kay Jesus, pinatawad niya. Sabi nga niya sa krus, di ba? Father, forgive them. So, ang tragedy ni Judas, hindi dahil ayaw magpatawad ang Diyos, kundi hindi siya bumalik sa Diyos. Naalala ko tuloy yung tanong ng isang kaibigan ko noon, isa ring taga Baguio. Kung si Satan nag-ask ng forgiveness, maliligtas ba siya? Pag-usapan natin si Satan. Siya ay isang fallen angel na nagrebelde laban sa Diyos. Sabi doon sa Matthew 25:41, "The eternal fire prepared for the devil and his angels." Sa Hebrew, malinaw na si Jesus ay dumating para sa tao, hindi para sa mga anghel. Wala ring record sa Bible na si Satan ay nagrepent. Sa halip, siya ay tinawag na deceiver. Siya ay tinawag na accuser at saka destroyer. Meron pang isang instance sa Book of Job. Makikita natin na lumapit siya sa Diyos. But we come to see na he is still under the authority of the Lord. At sa Book of Revelation, chapter 20, verse 10, doon din naklara ang ending ni Satan. Saan siya pupunta? Sa lake of fire. So hindi dahil kulang ang mercy ng Diyos, kundi ang rebellion niya ay final at ang heart niya ay hindi nagsisisi. So habang iniisip ko ang lahat ng ito, medyo may bigat ang puso ko. Kasi hindi lang ito tungkol kay Judas. Hindi lang ito tungkol kay Satan. Ito ay tungkol sa atin ngayon at present time. Kasi sa history, kung nanonood tayo ng news, nakita natin na kahit yung mga strong na leaders ng mga churches na malalaki, mga ginamit ng Diyos, mga naka-experience na ng presensya niya, kumbaga sila yung nakakita na ng glory ng Diyos, pero bumagsak pa rin. Sila yung katulad ni Jimmy Swaggart, yung sinusundan kong napakagaling na teacher na si Ravi Zacarias. At saka isa pang sinusundan ko noon na si Robert Morris. At ang dami pa nga, pati mga leaders connected sa Hillsong Church. Masakit marinig. Masakit makita. Kahit sila ay mga taong nakilala ang Diyos, ginamit ng Diyos, pero sila may choices pa rin silang gagawin. Katulad ni Peter, katulad ni Judas, may choice pa rin. At ito ang lesson na dapat nating tandaan. Kung pwede silang bumagsak, pwede rin tayong bumagsak. Kung kaya nilang bumagsak, kaya rin nating bumagsak. Pero, tandaan natin doon sa 1 Corinthians 10 verse 12, "Let anyone who thinks that he stands, take heed, lest he fall." Wala pong exempted sa atin. Wala pong makakasigurong mananatiling malakas. Pero merong hope. Ito ang hope. Hindi ang pagbagsak ang katapusan. Ang question ay, anong gagawin natin pagkatapos ng pagbagsak? Tatakas ba tayo sa Diyos o babalik tayo sa Kanya? Magiging parang Judas ba tayo na pinili ang despair o parang Peter na bumalik at na-restore? Sa huli,
Hindi ito tungkol sa reputation. Ito ay tungkol sa tunay na repentance sa harap ng ating Panginoon. At dito tayo babalik sa resurrection. Kasi ang resurrection, hindi lang proof na buhay si Jesus. Ito ay proof na may restoration pa rin. Empty ang tomb. Hindi lang para ipakita ang power ng ating Panginoon, kundi para bigyan tayo ng hope. Hope na walang failure na final. Hope na walang kasalanan na masyadong malaki na hindi mapatawad. Hope na habang lumalapit tayo kay Jesus, merong forgiveness, merong restoration, merong eternal life. Kaya ngayon, gusto kitang tanungin, kaibigan, hindi tungkol kay Judas, hindi tungkol kay Peter, kundi tungkol sa iyo. Nasaan ka ngayon? Pakiramdam mo ba parang Judas, punong-puno ng galit at saka regret? O parang Peter, mahal mo ang Diyos, pero nadapa ka? O baka napagod ka? Or pagod na mag-try? Pagod na magpanggap? Pakinggan mo ito, kaibigan. Habang humihinga ka pa, hindi pa tapos ang istorya ng buhay mo. Meron ka pa ring choice. Pwede kang tumakbo papalayo sa ating Panginoon o tumakbo pabalik sa Kanya. At ang kagandahan ng resurrection, hindi naghihintay si Jesus para i-condemn ka. Naghihintay siya para i-restore ka. Kaya ngayon, anong gagawin mo, kaibigan? Ang suggestion ko, piliin mo siya. Piliin mo ang Panginoon. Tumakbo ka sa Kanya at patatawarin ka niya. Tara, pray na tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat sa iyong salita. Salamat sa katotohanan ng resurrection. Salamat na si Jesus ay buhay at dahil dito, meron kaming pag-asa. Panginoon, inaamin namin, nagkulang kami. May mga pagkakataon na nagkasala kami. May mga pagkakataon na tumalikod kami. May mga pagkakataon na naging parang Judas o Peter kami. Pero ngayon, lumalapit kami sa iyo. Patawarin mo kami, Lord. Linisin mo ang puso namin. Baguhin mo ang isip namin. Tulungan mo kaming hindi tumakbo palayo, kundi tumakbo pabalik sa iyo. Ingatan mo ang puso namin, Panginoon. Panatilihin mo kaming humble. Panatilihin mo kaming malapit sa iyo. At sa mga nanghihina ngayon, palakasin mo sila. Sa mga nawawala, hanapin mo sila. Sa mga nasasaktan, pagalingin mo sila. Salamat dahil si Jesus ay nabuhay. At dahil dito, hindi kasalanan ang may huling salita. Hindi failure ang may huling salita. Hindi kamatayan ang may huling salita. Kundi ikaw, Panginoon, ang may huling salita. At ang salita mo ay buhay. Tinatanggap namin ang buhay na yon ngayon, Panginoon. Pinipili ka namin ngayon, Panginoon. At patuloy kaming babalik sa iyo hanggang sa makita ka namin face to face. We love you, Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Maraming salamat, mga kaibigan. If this episode blessed you, share it with someone who needs encouragement. Baka ito na po ang sagot ng prayer nila. You can follow and join my journey by subscribing to Silver Lining, where faith meets real life. Salamat po muli. Ako po si Silver.
Kita-kits sa next episode. Bye! God bless and shalom.